Breaking news! Tita ni Sir Gaben, emosyonal na ibinahagi ang pinagdaanan. Humingi ng dasal para sa kalusugan ni Sir Gaben. Narito ang buong detalye. Sa isang madamdaming pahayag na ibinahagi sa social media, isang babaeng kinalala bilang tita ng content creator na si Sir Gaben ang naglabas ng kanyang saloobin tungkol sa mga pangyayaring bumabagabag sa kanya. Hindi napigilan ng tita ni Sir Gaben nang mapaluha abang inilalahad ang mabigat na sitwasyon na naging dahilan upang magingi siya ng pag-unawa at suporta mula sa publiko. Sa nasabing pahayag, hindi rin nakalimutan ni Mami Imem na magpasalamat sa walang sawang suporta na ibinibigay ng kanilang mga taga-subaybay sa pamilya Kapinpin. Ang pamilya Kapinpin ay kilala sa kanilang mga content at connection sa komunidad at nagbibigay ng saya sa bawat Pilipino. Bilang karagdagan sa kanyang panawagan para sa dasal, nagbahagi rin si Mami Imem ng pahayag na nais niyang ibahagi ang totoong kwento ng buhay ng mga Kapinpin nang wala sa harap ng kamera. Inilarawan niya si Sir Gaben bilang isang masipag at hardworking na tao. Binanggit din niya ang dedikasyon nito sa pagtulong sa kanilang pamilya, pati na rin ang pagiging komedyante o tagapagpadala ng saya sa kanilang tahanan. Nagpaabot din siya ng mensahe ng pagmamahal at suporta para kay Sir Gaben. Hinikayat niya itong magpalakas at magpagaling at tiyak na nandito lang ang kanilang pamilya para sa kanya. Sa huli, nanawagan siya sa lahat na ipagdasal ang maayos na kondisyon at good health ni Sir Gaben upang maipagpatuloy nito ang kanyang mga pangarap at layunin sa buhay. Para sa mga susunod pang update sa mainit na balitang ito, manatiling nakatutok dito sa Pinas News File. At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga nag-message sa akin, sa ate ko, sa family po namin, hindi man po namin maisa-isa pero kami din po sobrang nalulungkot po sa nangyari kay Gavin. Kung mga nagtatanong, hindi man po kami makapagbigay ng eksaktong detalye base po sa mga comments at saka sa mga nakikita ko rin online. I think eye-opener na din yun para pahalagahan din natin yung mga content creator na maging sensitive din po sana tayo sa kanila. Dahil unang-una, hindi po talaga madali maging content creator. Alam ko na once na pinasok mo ang trabahong yun, ang career na pagiging content creator, dapat open ka sa bashing, open ka sa responsibility. Pero, di ba po, mas maganda po na why don't we try to be kinder at wag masyadong harsh? Kasi ang mga comments naman natin, pwede naman kasing i-take ng mga content creator yun as positive ways, di ba po? Si Gavin, knowing him since na pinanganak siya, talagang kami yung una pong naaapektuhan pag nakakarinig kami ng hindi maganda sa kanya. Dahil kung naalala niyo yung previous interview niya, meron siyang sinabi na hindi man sila sagana sa buhay noon, pero masaya sila. Which is true. Kaya si Kuya Pedi nung nawala, ininda ng lahat. Dahil tuwing Christmas, uuwi talaga sila ng Bulacan. Magbabalot lang yun ng mga simpleng pag-giveaways. Sobrang saya na namin nun kasi punong-puno ng palaro si Kuya Pedi sa amin. Isa siya sa light ng aming pamilya. Kaya alam ko nung nawala si Kuya Pedi, sobrang hirap dahil naatang na yung responsibilidad kay Gavin. Napakahirap po na maging kuya. Dahil
Pag may pinagdadaanan sila, wala na silang kuya na pagsasabihan. Ganon din yung mga panganay na ate. Wala silang ate o kuya na mapagsasabihan. I feel like yun yung struggle ng mga panganay. Dahil kahit hindi sila inuobliga, they have the natural, alam mo yun, yung responsibility sa buhay. Kumbaga, sobrang natural sa kanila yung dalhin yung pamilya, kahit hindi naman dapat. Ganun ang mga panganay. Di man lahat, most of the panganay ganun. Masakit, mahirap na sino pa yung nakikita nating masayahin deep inside. Talagang sila yung may dinadala na sobrang bigat. Nakikita natin na masaya yung vlog niya. Nakikita natin na masaya lang siya. Pag nakakasalubong natin siya, kailangan niyang maging masaya. Kailangan niyang umiti pag may nagpapapicture sa kanya. Mahirap pong gawin yun. Si Gavin kasi sobrang sipag. Saksi talaga kami dahil syempre si Fujiko, dahil dun siya nag-work, alam na alam namin kung gaano ka hardworking si Gavin. Kumbaga may time nga na talagang sinasabi ni Jiko na nakakapagod. Pero sinasabi niya palagi, what more pa kaya si kuya. Lagi silang ganun. Pag napapagod sila, lagi nilang naiisip si Gavin na ano pa yung pagod ng tao na to. Kaya sobrang na-amaze kami sa kanya. Kapag may nagtatanong sa akin dito sa amin o sa mga nakakakilala sa akin na tita ako ni Gavin, sinasabi nila na, Ate Em, ang yaman na ni Gavin, ano? Lagi ko sinasabi na, kasi yun yung nararapat sa kanila. Bata pa lang sila Gavin. Silang tatlong magkakapatid. Talagang alam na alam namin kung ano ang mga nasa puso nila. Kaya ngayon, hindi ako nagtataka kung bakit nila natatamasa lahat na kung ano meron sila ngayon. Gustong-gusto ko rin bigyan ng credit si Mama Beth dahil sabi ko nga sa kanya nung birthday niya, meron tayong mga bagay na minsan tumitimo sa ating mga puso na wala lang sa'yo, pero sa ibang tao, it's a big impact sa buhay nila. Nung nanganak ako dun sa panganay ko, sila ating hindi naman sakto lang ang buhay. Hindi ko naman kailangan, pero naalala ko, sabi niya, it was way back 2016, binigyan niya ako ng 500. Sabi ko, Ateng, wag na. Kasi okay lang ako. Tapos sabi niya, para hindi na lang ako tumanggi, sabi niya, hindi naman para sa yan, para sa baby yan. Pero alam mo yung hindi ko siya makalimutan dahil hindi na nga sobra-sobra, pero yung meron siyang hawak nun, ibinigay pa niya sa akin. Kaya sabi ko sa kanya na napaka-selfless talaga ni Ateng. Kaya kung ano man si Gavin ngayon at saka yung magkakapatid si Kelsey at si Allen, dahil din yun sa mga magulang syempre. Naalala ko rin si Ateng kasi ako, magulang na din ako ngayon. Talagang kung ano yung sakit ni Gavin at ng mga anak niya, ano pa sa kanya, diba? Dahil wala na si Kuya Penny. So, bitbit niya lahat ng sakit. Kaya, siya ko ding inaalala din talaga si Ateng. Kaya, alam kong sobra ding hirap na pinagdadaanan ni Mama Beth ngayon. Knowing Gavin, off-cam, ayaw niya nang umangat nang siya lang mag-isa. Gusto niya umangat lahat ng mga kasama niya. Si Gavin ay isang instrumento po talaga ng Panginoon para makapag-share, makapagbigay sa ating lahat ng saya. Ang dami-dami niyang off-cam na tinutulungan. Alam mo yung ang dami niyang binibigyan off-cam na hindi alam ng 18 million niyang followers. Dahil lahat naman po ng nakikita natin sa vlog ay parang 30% lang ng buhay ni Gavin. But in reality or off-cam, wala pa po yun.
Kaya minsan kami yung naaapektuhan kapag kung ano-ano nasasabi ng ibang tao. Which is, di naman din namin makokontrol dahil, syempre, yun talaga ang consequence ng pagiging content creator. Now, may message to you, Gavin. Magpagaling ka. Bunso, nandito lang kami. Kahit naman hindi namin sabihin, alam na alam mo na nandito lang kami ng pamilya mo at lagi lang kami nakasuporta sa'yo. Pero sana, pagbalik mo, pagkapahinga mo, bunso, isa ka ng malakas uli. Isa ka ng unbreakable Gavin ulit. Isa ka ng unbeatable Gavin ulit. Good health, yun lang naman eh. Ngayon, di na kami humiling ng kahit ano sa'yo. Kapag nag-uusap tayo personally, ang lagi lang naming binabanggit sa'yo, good health para sa'yo. Para mas magpatuloy mo pa yung mga gusto mo pang ma-achieve, tsaka yung mga gusto mo pang mangyari para sa lahat. Mahal na mahal ka namin. Alam namin na malalampasan mo to at susuportahan ka namin. Basta ngayon, magpahinga ka, magpalakas ka. Isipin mo yung sarili mo. Kung pwede, mag-travel ka. Gawin mo lahat. Pumunta ka sa lugar na magiging free ka para maging free din yung puso at isip mo. Gavin, salute sa'yo forever. We love you. Maraming salamat po sa panunood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.